At last umaraw din guys, nakatikim tayo ng araw dahil sa sunod-sunod na ulan dito sa Cagayan dahil gawa ng shear line. And nandito tayo sa St. Peter Telmo. Ito yung parokya dito na pinagsisimbahan natin. So, kabisado pa rin natin to by heart. Kabisado natin yung mga pasikot-sikot dito dahil dito tayo lumaki. Ayan. I love Apari. Welcome dito guys sa munting bayan namin. Tara, libutin natin. And nung nakaraang episode natin, narating na natin ang pinakadulong bayan ng Luzon, ang munting bayan ng Apari. Narating na din natin ang bayan ng Santa Ana sa magandang lalawigan ng Cagayan. Mula 650 kilometro o higit pa ang tinakbo natin. Wow! Tinawid natin ang mga naggagandahang kabundukan ng norte. Isang mahabang road trip na sa kabila ng layo nito, may mga sira-sirang daan at di magandang panahong naranasan natin. Sa YouTube ko lang nakikita to guys. Ngayon nakita na natin sa personal. Diyos ko, ampaw na yung ilalim. Nakakatakot. Pero tignan nyo naman yung view. Napakaganda ng view dito guys. Pero kung ganito naman kaganda at kamanghamanghang mga tanawin ang sasalubong sa atin, siguradong tanggal ang pagod natin. Wow! Talaga namang lubos pa din tayong nasiyahan, nag-enjoy at na-in love sa mga kaakit-akit na tanawing nasilayan natin. Oh my God, ang ganda! Wow! Ang ganda! Ang ganda ng likha ng Diyos. Ang ganda ng kabundukan, no? Nakalanghap ng presko at malamig na simoy ng hangin. Nabusog at nasarapan sa bawat spot na hinintuan at kinainan natin. Kaya naman ngayon, ipagpapatuloy na natin ang ating makulay na paglalakbay sa lalawigan ng Cagayan, ang tinaguriang Smiling Land of Beauty. Samahan niyo akong muli and welcome to Santa Ana. Ito guys, wala na tayong pupuntahan dahil narating na natin yung pinakadulong kalsada ng Luzon. Welcome to San Vicente. Ayan, dito tayo galing. Ito yung pabalik ng Manila, while dito naman yung papuntang Santa Ana guys. And nandito tayo sa Max Gasoline Station ng bayan ng Santa Teresita, dito sa Cagayan pa rin of course. 40 kilometers mula rito yung pupuntahan nating resort. And magla-lunch muna tayo dito sa Lotus Tea and Coffee. And FYI, medyo may kamahalan po ang mga produktong petrolyo dito. Ayan yung presyo ng diesel, premium, and unleaded. Ayan, may one-way scheme dito guys. And nandito na tayo sa Bawa Bridge, sa bayan ng Gonzaga. Dito pa rin yan sa lalawigan ng Cagayan. And around 2.8 kilometers from here, mararating naman natin ang Santa Ana Welcome Arc. And para sa kaalaman ng marami, may structural issue na din po ang tulay na ito mula pa noong 2022. Kaya naman mahigpit na ipinatutupad rito ang one-way scheme hanggang ngayon. Anyway, malapit na po tayo.
Ayan yung mga Florida bus going to Manila yan. May biyahe din pala sila dito. And medyo dumidilim na ulit guys. Time check is 2:30 PM na po. And mukhang uulanin ulit tayo. Oh no! And matapos ang napakahabang biyahe, narating na rin natin. Welcome to Santa Ana, kung saan matatagpuan ang Cagayan Special Economic Zone and Freeport. Lesson niyo, sir? Sa ano, sa Binya sa Tony. Yes, sir. Taga saan po kayo, sir? Manila pa. Manila. Okay na lang nagtara, sir. Lang, sir. Pilipino lahat, sir? Oo. Pilipino. Yes, sir. Ingat. Thank you. Happy New Year. Sana sabi mo, Vince, hindi I'm not a Filipino. And after very long travel guys, at last, welcome to Santa Ana, Cagayan. Tara, pasukin na natin. Ito yung Cagayan Special Economic Zone and Freeport. And kapansin-pansin nga guys, itong kanilang arko. Mukha silang gated municipality dahil may special economic zone sa loob ng bayang ito na kanilang pinapangalagaan at pinoprotektahan. May checkpoint para sa customs and immigration rules. May special permits para sa mga negosyo, investors at foreign visitor. Ipinatutupad din ang inspection para sa kontrol ng kalakalan, record ng mga sasakyan at bisitang pumapasok at lumalabas sa loob ng Santa Ana. Ayan, mukhang wrong timing. Mukhang uulanin lang tayo sa buong stay natin dito. Oh no! Anyway, enjoy na lang po tayo. And nung nauso yung mga Japan quality used cars, isang Santa Ana sa mga nag-angkat ng marami nito. Wow! Ito yung mga converted type, right-hand drive vehicle. And kapag nakita na natin yung lugar na to, nasa Santa Ana na nga tayo. Sayang yung yan dito, nagkasira-sira na guys. Oh. Dami pa naman sana nating choice eh. Oh no! Ito yung mga Japan eh. Mga Japan cars eh. Nabulok na lang lahat oh. Ayun pa oh. Ito yung mga sasakyan na galing pa sa ibang bansa na may mga problema sa papel at wala na rin ganong bumibili guys. Malapit lang din po ito sa Port Irene and dahil nasa coastal area nga tayo, maalat po ang hangin dito. Kaya naman mabilis na bulok yung mga sasakyan dito. Di ko lang alam kung anong plano ng bayan nila dito. Sayang yung sasakyan and syempre, sayang din yung space. And habang pinapasok natin ang bayan ng Santa Ana, isang maulang hapon po ang sumalubong sa atin. Of course, dahil pa rin yan sa shear line. Natural na daw po ito dito pag ganitong season. Kaya kung magbabakasyon din lang kayo, better to visit this place during summer guys. And sa kabila ng maulang panahon, banayad at kalmado pa rin naman yung alon ng dagat dito, unlike sa Apari. And naghahanap na nga po tayo ng accommodation, and isa, itong magandang hotel na ito, sa mga best resort na pwede nating tuluyan dito sa Santa Ana. Wow! Muli tayong binulitan ng ulan and nandito tayo sa Blue Coast Beach Resort Santa Ana. Ito ang Blue Coast Beach Hotel. Isang maganda at tahimik na beachfront hotel. May dalawa siyang infinity pool, maraming types of room na pagpipilian kayo. Kaya lang sayang. Due to peak and holiday season, talagang fully booked sila ngayon. Negative po, and sad to say, di tayo matutuloy dito. Oh no! Medyo biglaan kasi yung punta natin kaya wala tayong reservation.
Ito yung kanilang maliit na front desk and reception. And ito naman yung kanilang parking. Just along the barangay road lang po. Di ganun kalaki, kaya kung madami-dami silang guests, bahala na po si Batman guys. Oh no! And ito, nakita pa natin yung kapatid natin dito and tinabihan pa po tayo. Wow! And hindi man tayo nakapag-stay sa Blue Coast dahil talagang fully booked po yung mga resort dito. Swerte pa din dahil nakakita naman tayo ng super lawak na accommodation. Wow! Maganda na at mura pa. Halos parang solo na din natin dahil tayo lang po yung magulo ngayon dito. So far, siguradong dito na talaga tayo dahil second day na natin to. And ito naman yung kanilang maliit na resto. Wala nga lang masyadong makain dito. Oh no! Time check is 9 AM na po and super maulan talaga dito ngayon. Mukhang walang mangyayari sa atin. Good morning guys, and nandito tayo ngayon sa Villa Saturnina. Time check is 9:10 AM. And talagang napakamaulan ngayon. Gawa pa rin ng shear line of course. Ayan no. Tignan nyo yung dagat. So far okay naman yung dagat guys. Kalmado at di malakas ang alon. Di gaya sa Apari. Terrible. Kaya lang super lungkot ng ambience dahil maulan. So nandito yung mga kubo cottages nila. And ayun naman ang pool. So 6 AM to 10 PM po ito. Nag-iisa lang pero malawak at malinis. And katatapos nga lang din natin mag-breakfast, katabi lang nito yung kanilang resto. Ito yung pool nila. Ilang feet yan, Nak? 8 Anong 8? Hanggang dito mo. May bench dito. May hagdan. So doon may mga shower sila. And ang nagustuhan ko nga dito guys is yung malawak at luntian nilang kapaligiran. Malinis yung place, mababait na crew, kaya kahit maulan ngayon, parang maaliwalas na din yung pakiramdam dito. Wow! And welcome dito sa Villa Saturnina. Ito, tara, check naman natin yung unit nila guys. Ito naman yung kanilang family room na good for 8
at 6,700 pesos per night with 4 queen size bed na. Saktong-sakto sa amin. Provided na din ang mga toiletries like towel and hygiene kit. Yan, meron ditong sampayan guys and rack shelf para sa mga gamit natin. And ito naman yung kanilang toilet. May hot and cold naman siya. Kaya lang very basic. Talagang wala nang halong fancy as long na malinis at komportable. Buti naman may bidet at may maliit na facial mirror dito. Talagang puting-puti lang siya guys. And dito kailangan natin manghiram ng table para may mapatungan tayo ng mga gamit guys. Anyway, air-conditioned naman siya and well-lighted na. Not bad na din para sa price and mababait at maasikaso naman yung mga crew nila. Ito yung going back to Manila guys. While dito naman, yun papasok ng Santa Ana. So, nandito tayo ngayon sa Villa Saturnina. Santa Ana, Cagayan. Just along the highway of Dugo, San Vicente Road lang po ito. So kung manggagaling kayo ng Manila guys, nasa left side tayo. Ito yung kanyang entrada, mahaba. Mahaba-haba. Maganda rin yung kanyang mga landscape. So ito na yung property. Ang hindi lang maganda guys, medyo inuulan tayo ngayon dito kaya minimal yung kilos natin. So anyway, check na lang din natin kung ano ang mga pwede natin gawin dito despite of bad weather. Pasayahin na lang natin guys. And pagpasok nga natin, bubungad na ang kanilang event place and function rooms. Madalas kasi sila mag-cater ng mga seminars and team buildings dito. Anyway, na-maintain naman nila yung serenity and peaceful ambience ng lugar. Kahit madami kaming kasabay, tahimik pa din dito guys. Ito parang mga function rooms nila. Kung may mga event kayo, mga small event, gaya ng mga birthday, yan pwede tayo dyan. Yan. Function Hall 1. Itong yellow, ito yun. Ito yung Function Hall 1. So meron pang isa doon. Ito naman mga villas. Yan yung room 1 to 9 nila. Room 1 to 9 daw yan. So meron silang basketball court dito, kaya lang basa din. Very generous naman yung kanilang parking area. Malawak. Handang mag-accommodate ng maraming guests. So meron pa yan sa kabila. Ito mga villas pa rin to. So yung mga villas nila may kanya-kanyang balkonahe. And unit, mas malaki. So may kanya-kanyang iba't ibang configuration and prices yan. So ito yung kanilang pinaka-rotonda. So kung magda-drop off kayo going sa kanilang reception, ito yon. I love Villa Saturnina. So, doon kami tumutuloy guys sa second to the last. Mga villas pa rin to. So ayan, may mga kubo-kubo rito. Ito naman is another function room to. Tapos andun yung kanilang resto. And talagang ang napakalawak ng kanilang grounds guys. Napakalinis, luntian at ang ganda ng mga natural landscape. Sayang nga lang at di natin ma-enjoy ngayon, lalo na yung dagat at syempre yung fresh air.
Dahil na din sa masamang panahong ating nararanasan dito sa parteng ito ng Cagayan. Ito yung kanilang resto guys. So ito yung pool. Napakatahimik ng pool ngayon. Nagpapahinga yung mga guests natin. Ayan. Pool hours is 6 a.m. to 10 p.m. daily. So meron silang mga cottages dyan. Just in case magsiswimming kayo sa dagat or sa pool. Meron din dito mga seating benches, tables. Gusto natin mag-picnic. So ito yung dagat guys. So banayad naman yung alon ng dagat guys. Ayun, may scenery doon. And another one to the right, scenery. Yan yung inner part ng Santa Ana, Cagayan. Tayo halos nasa bungad lang. And since nawala ng konti yung ulan, pagkakataon nating mamasyal ngayon. Lunch out tayo guys dahil wala ganong makain sa Villa Saturnina. Ayan yung mga baso, going yan to Manila, and nandito tayo sa Provincial Highway ng Santa Ana. Ito pa rin yung Dugo San Vicente Road. Going ito sa barangay ng San Vicente. Dito pa din yan sa Santa Ana guys. And napakatahimik nga ng kalsada dito. Bihira yung mga nakakasabay at nakakasalubong natin. Pati yung mga tricycle bihira din. And from Barangay Rapuli, nandito na tayo sa Barangay Sinungan. One of 16 barangay ng Santa Ana ito. And ito yung Sinungan Bridge. Grabe guys, napakapayapa talaga dito. And ayan, may mga ilang resort tayong nakikita dito sa kaliwa. And nandito na tayo sa barangay ng San Vicente. And kung kailan pababa naman tayo, ito na naman yung Ambon guys. Oh no! And this is 13 kilometers or 21 minutes drive mula sa tinutuluyan nating Villa Saturnina. And medyo matao nga sa lugar na to. And approaching na po tayo sa kanilang sikat na pantalan. At bilang na po yung kalsadang ating tinatakbuhan. Oh no! Ito na yung San Vicente Fishport, yung pinaka-jump off point dito para sa mga island hopping activity. Going to Palawi Island, Crocodile Island, Punta Verde at Angib Beach. Yan yung mga naggagandahan at sikat na destinasyon dito sa Santa Ana. Wow! But in our case, nag-decide kaming di muna matutuloy yung island hopping namin since napaka-maulan lang din at syempre malalakas yung alon dito ngayon.
tayo galing guys. And yan yung kahuli-hulihang kalsada dito. Ang ganda po dito. Mas maganda sa personal kesa sa video. Sayang medyo maulan lang at napakalakas ng hangin dito ngayon. Pero syempre, marami pa ring turistang namamasyal at nagpapapicture dito. Of course, isa na tayo dyan. Ate, anong mga isla yan? Palawi na yan. Dito guys, wala na tayong pupuntahan dahil narating na natin yung pinakadulong kalsada ng Luzon. Welcome to San Vicente. And ito, ang San Vicente Fish Port. Isang dinarayo kung nasa Santa Ana kayo, kung saan matatagpuan natin ang kahuli-hulihang kalsada ng Luzon at ang malawak na karagatan ng Dagat Pasipiko. And nandito tayo ngayon sa kanilang fish port. So, welcome sa dulong kalsada ng Luzon. Picture na tayo. Actually, dito yung jump off point if mag-island hopping activities tayo. Kaya lang, wala tayong nakikitang sumasakay pero meron silang mga ikinakarga dito. Kuya, saan papunta yan mga yan? Hindi pa Batanes yan eh. Hindi po. Ito Makunakon. Cagayan pa rin yun. Hindi po, Isabela. Isabela, ikot na kayong pag ganon, no? Oo. Ayun, going to Isabela pala yung mga goods na ikinakarga nila ngayon. Ayon kay ate. And marami pang ibang ikinakarga dito. And may mga 3 bangka tayong nakikita guys. Hindi tao, kundi kahon-kahon ang isinasakay nila. Ay kuya, may mga isda yan, laman yan. Karne. Saan dadalhin? Sa mga po. Sa Isabela? Alam mo kung anong island yan? Palawi yung likod? Kaya nasa harapan yan. Ano lang yun? Natawag nila yun. Pangulay. Pero hindi yan hindi yan tourist spot. Pwede rin. Pwede rin yan. Pupunta kayo ng Isabela pala. Papadala lang namin to. Thank you kuya. And papunta daw sila ng Makunakon, Isabela. And yan yung mga isolated town ng Isabela guys. Tanging eroplano o bangka lang ang access nyo para mapuntahan yung mga bayan na yan. Kuya, yan yung mga papuntang Makunakon. Ilang oras ang travel time yan? Pero pang goods lang yan, hindi pang turista. Halo na rin. Magkano pa masahe kung gusto mong puntang Isabela? Ilan hours yan kuya? 10 hours? So pagka umalis tayo ngayon dito, gabi na rin darating doon? Loading pa lang ngayon. Pumunta din ba yun ng Palanan? Hindi. Iba yun. Dilasag ang sakayan. Sige, salamat kuya. Dito pala sinasakay yung mga goods going to Isabela guys. Kasi nga, ang probinsya ng Isabela halos kinain ng kabundukan. So, para magdala ng mga goods doon, via sea. From here, via sea. Meron din sila sa Aurora. And nandito na naman yung kakambal natin guys. And nandito tayo sa Dampa Esperanza Seafood and Restaurant. Dito tayo magla-lunch. Ito guys yung parang pinakapamilihang bayan nila dito, Palengke. And nandito tayo sa sa Dampa. Dito tayo magla-lunch. Dito pa rin to sa Santa Ana. And ito nga pala yung pila ng mga tricycle and terminal dito. And just across the street, matatagpuan natin yung Dampa Esperanza. Anyway, silipin muna natin yung kanilang pamilihang bayan dito. Ito po ito sa sentro ng bayan, just along Dugo, San Vicente Road pa din.
And ayan, medyo maulan na naman guys, and lalo pang lumalakas. Talagang na wrong timing yata yung punta natin dito. Anyway, enjoy na lang po tayo. Silipin natin yung mga paninda nila guys. Ayan, pamilihang bayan ng Santa Ana. San si Mami Nak? Ito, ang daming prutas dito. Talagang napakasariwa. Andito na nga tayo guys. Ito yung kanilang mga menu, and ito naman yung mga best seller nila. And ito, may mga live lobster dito at 2,500 per kilo daw guys. 1,215 naman yun, 500 grams. Nasa 3 piraso daw. Ito guys, game na. Sintensyahan na natin itong kanilang steamed lapu-lapu. Pasensya na, medyo magugulo kami. Gutom na po kasi dahil hapon na. Oh no! Of course, meron din tayong hot papaitan. Sakto sa malamig at maulang panahon dito sa Cagayan. Ayan, meron din tayong calamares guys. Kain na po tayo para magkaalaman na. Wow! And dito, sabaw pa lang po ulam na. Wow! And ang lahat ng yan, dito lang po sa Dampa Esperanza Seafood and Restaurant. And medyo nawala yung ulan at lumiwanag ng konti. And just along our way, nadaanan natin tong mga naggagandahang bahay dito. Malawak yung space, malinis, tahimik at payapa. Yan yung mga kriteryang tinitignan ko pag naghahanap ng lugar. Anong bunga ito eh? Ha? Ay, ito yung nakita natin dun sa dinaanan natin sa Kapari. Yung sabi ko, ang daming Anong daming puno? Ito, di ko alam kung anong puno po ito. Please paki-comment down below. Ayan, ang gaganda ng natural landscape dito guys, oh. Napaka maaliwalas. Very relaxing. $7.5. Good for 8. Ano pwede magluto dito? Doon, sir, kasi hindi pwede sa loob. May common ano kayo? Common kitchen. Tapos mayroon siyang attic, sir. Yan po yung attic, sir. 1. 4.
Wala kaming hot and cold, sir, ah. Oo, okay lang. Tapos kung magluto kayo, sir, wala naman ng cold cakes yung mga... Malapit bang palengke dito? Oo, sir. Ipapasok nyo. Ay, common kitchen dyan. Yes, sir. Ano namang kaibahan yung mga bahay na yan? Mas maliit lang yan, sir. Pang ilanan? Pero ganito lang din ang kanya. Pang ayos? Opo. Pang ilanan yan? Anim, sir. Parehas lang ang presyo? Pag animan, sir, is 5 5-5? Oo, sir. Ang ganda din dito guys, di nga lang siya beachfront, pero type ko din dito. And ito yung Christine Resort and Campsite, dito sa Barangay Sinungan ng Santa Ana, Cagayan. Maganda yung mga kulay ng bahay nyo ah. Mas maganda to ah. Wala nang attic? Meron, sir. Ah, meron din. Dalawa sa taas. Meron siyang table. Oo, sir. Pero hindi pwede magluto sa labas ng lutuan. Pag marami kayong guest, di busy yung kitchen niya. Oo, sir. Meron yung kitchen dyan. Marami ba kayong kitchen? 7,500 yung una nating tinignan, good for 7. And 5,500 naman ito, good for 6. Both with attic, and ito naman yung kanilang maganda at napaka-inviting na pool. So, if ever na magsasantaan na kayo, isa itong Christine Resort sa highly recommended ko. Wow! Ang ganda sana ng dagat dito. Ang linis at di mabato. Kahit di siya white sand, ang pino naman ng buhangin. Kaya lang naubos na natin yung 3 araw, di pa din tayo nakakatikim ng tunay na araw. Oh no! Grabe, para lang tayong natutulog sa pansitan dito sa Santa Ana. Anyway, maghahanap na lang tayo ng tunay na pansitan dito sa Cagayan. But for now, enjoy na lang muna natin to. Medyo lumiwanag ng konti ngayon guys. Tara, try natin yung dagat ng Santa Ana. Let's go! Wow! Lumulubog. Lumulubog yung buhangin. Lamig. Lamig guys. And just a few step away lang from Villa Saturnina, pinuntahan naman natin itong napakagandang private resort na ito. Wow! Dito dapat kami guys kaya lang fully booked sila. Anyway, silipin na lang natin. Ilan ang bedroom nito, te? Dalawa yung room set, tapos yung Sino kasama namin dito kung sakaling natuloy kami? Exclusive to? Parang kami lang, ganon? Grabe, nakakalula sa laki. Ito yung Villa Sol.
Halos katabi lang din ng villa sa Turnina, dito sa Barangay Rapuli. Di ko alam na ganun pala ito kalaki para sa amin guys. Yung kitchen pa lang pang party na oh. And may malalaki siyang bedroom dito sa baba and meron din sa taas. Perfect for big groups. Nakakalungkot naman kung konti lang tayo. Ayan, silipin din natin dito. Ganda dito. Baka hindi lang pinasok ng chinelas. Lawak ng ano niya, no? Grounds. Lawak ng parking. Grabe, parking pa lang kasya na yung bus. And talagang pang team building na guys. Ate, kami yung nag-text yung anak ko, Margaret Bautista. Ay, Ben, hindi taga-tabo. Hindi, Ay. Manila. Ay, sa Bali, Bali. Margaret Bautista. Messenger? Ay, 26 dapat, pero Hindi kayo. Ay, kayo. Kami nga. Nila sa Turnina? Oo. Oh, ay, si friendly ni Mama. So, nakita ko walking distance lang pala dito. Sinilip ko na rin para sa next time. May magiging ka-share kami kung sakali. Wala, private to. Exclusive. Oh, exclusive lang. Kaya private villa. Magkano yung 8 packs niya? 8 bucks, 14. 14,000? Provided na lahat. Lahat ng kwan. Yung ulam nyo lang, yung lulutuin nyo lang dahil nyo. Sorry, kung paghanap kami, guest ni ka. Guest kayo, sorry kasi uwi kami bukas. Saan kayo? Sa tao. Tabuk. Ay, ang ganda-ganda ng tool niyo. 14,000 yun, te. Ayos kami, oo. Ilan ang capacity nito kung sakali? Ilan capacity? 40. 40 packs. Big pool kasi yung nandun sa taas. Saan ang nakatira may-ari dito doon? Kami. Kayo? Ako nasa Canada kasi. Dito din kayo nakatira? Kaya yung nagbabata. Pero uwi kami sa amin. Sino taga dito? Wala. Dito lang dito lang sila nagpatala sila namin. Ang ganda ng resort niyo. Maganda yung beach namin. Doon oh, sa Hawaii. Kaya lang ngayon pangit kasi sheer line, puro ulan ang inabot namin. Ngayon lang nagkaganyan. Ngayon tsaka bukas. Maganda yung weather. Pauwi na kami bukas. Ay, pauwi. Ay, kailan pa kayo dito? Noon 26 pa kami nandito. Hindi kayo available. Sige, te, thank you ha. Hindi na kami. Sinilip ko lang para next time may reference na ako. Nakita ko na ng personal. Mag-message ka na sa kwan. Sa number ko kung sakali. Ano pangalan mo, te? Ha? Anong pangalan mo? Nay. Ha? Lunay. Lunay. Natakot ako sa aso, ang daming aso. Ay, hindi na siya. Number mo. 0975. Nagliligpit na kasi kami, pati yung mga upuan, niligpit na namin. Kasi Wala nang sumunod na guest kayo. Wala ba mang New Year dito? Wala. Meron sana, pero hindi namin nanggap. Kasi hindi na kami nakakauwi pa. 09 75 5 293 293 40 98. Mag-message ka na lang sir kung sakalang papasyal ko. Grabe yung nakakabinging katahimikan dito guys. Medyo malungkot, pero super relaxing. Ayan, may deck, may duyan. Dito, makakapag-rest tayo ng husto. Ito yung Villasol guys, na resort din dito sa Santa Ana. Walking distance lang mula sa villa sa Turnina. Kaya kung iniwan kayo ng jowa nyo, na burn out o na toxic sa trabaho, this definitely the right place for you. Wow! Konting muni-muni sa beach, at doon naman yung kanilang pool. Konting swimming, okay na tayo. Wow! Ate, salamat. Salamat. Ayan, tignan nyo, walang katao-tao sa beach guys. Maraming tao sa villa sa Turnina, pero walang tao sa beach. First time kong naranasan to. Solong-solo natin guys, para tayong nakas-away dito. Ngayon lang ako nakakita ng yun, itong kulay na starfish Sunset na pero walang sun. Set lang meron.
andun guys yung Villa Saturnina. Ayan naman yung Villa Sol. So magkalapit lang siya. Kasi kung magkalapit lang, yun sana yung unang pupuntahan namin, kaya lang hindi siya available. So dito kami nag-book sa Villa Saturnina. So far okay naman. Nalibot nyo na, nakita nyo na, naipasyal ko na kayo sa paligid ng Villa Saturnina. But overall experience, enjoy naman yung stay namin dito. One of the best place siya para sa akin in terms of gusto ko yung vibes ng lugar. So once again, this is Raymond 16. Thank you for watching this episode. My Villa Saturnina experience dito sa Santa Ana. Thank you. Talagang ang pansit is life dito sa lalawigan ng Cagayan. Kaya naman nagkalat ang mga pansiterya kung saan-saang bayan. Dahil isa ito sa kanilang mga signature dishes, lalo na sa bayan ng Tuguegarao. 1 hour and 10 minutes drive o katumbas ng 68 kilometers mula sa Villa Saturnina, may isang sulit at masarap na pansitan tayong matatagpuan sa bayan ng Lalo, Cagayan. Nandito tayo sa Lalo guys, Lalo, Cagayan, and nandito tayo sa Bonbels. Ito yung sikat na pansit batil patong. Dito tayo magbe-breakfast ngayon. Bonbels Pansiteria Food House. Bonbels Food House. Ito yung best seller nila guys, yung kinain namin, 150 pesos. Then pansit kabagan, tapos ito yung regular. Ito naman yung kanilang lomi, punong-puno din ng rekado, may egg, bawang, may kikiam, may lumpia. Of course may lechon tuwali. Ito yung pansit batil patong guys. Pusit pala to. Lechon kawali. May Shanghai. Shanghai to. Dinuguan to. Liver. Ito yung liver. Yan yung batil. Ito yung nakapatong. Ito yung batil. Ay, yung pansit yung batil. Chicharon bulaklak. May free soup. Wow! Kaya kung nakatulog man tayo sa pansitan, sa bayan ng Santa Ana guys, dito, siguradong makakatulog din tayo sa sobrang kabusugan. Oh no! Sul talaga dito sa Bonbels guys. Halos hindi ko nga maubos. Huwag kayo maniniwala sa sinasabi nila. Pang solo lang yan. Pang sharing yan guys. Hindi siya pang solo. Ito. Ano yan na? Sumuko ko sa laki ng serving. And after natin sa bayan ng Lalo, nandito na po tayo sa bayan ng Alcala. And time check is 10 AM na po. And this is 34 minutes drive or 30 kilometers mula sa Bonbels Pansiteria. And approaching na po tayo sa Pigatan Bridge. Ito yung 45 years old bridge na pangalawang gumuho nitong 2025 lamang dito sa rehiyon ng Cagayan Valley.
Dahil na rin sa bigat ng mga dumaan at syempre dahil sa kalumaan. Diyos ko, nakakatakot oh. Imagine kung isa tayo sa mga dumadaan dito nung nangyari to, guys. Paano na? Ito guys, yung nasirang tulay dito sa Cagayan, yung Pigatan Bridge. Last October 6 lang po nangyari to. Mabuti na lang at mabilis-bilis nilang nagawa itong bagong tulay na dinadaanan natin ngayon. Wow! Kabubukas lang po nito bago magpasko. So minsan, di maiwasan magkaroon ng built-up ng traffic dito dahil sa nakikita niyong sitwasyon. So di na po natin nakunan to nung papunta tayo ng Apari dahil ginabi na po tayo. Madilim na po dito. Nandito tayo sa Pigatan, Alcala, Cagayan. And di ko alam kung ito na nga ba talaga yung tulay dito o pansamantala lang to. And time check now is 4:30 PM na po. Hinapon na naman tayo and may kadiliman na po dito. And ngayon pa lang po tayo magla-lunch after ng mahaba at tuloy-tuloy na biyahe. And nandito na tayo guys sa Mrs. G Restaurant. Ayan yung mga best seller nila. Yan, meron silang family bundle. And of course may overlooking dito sa likod. Malawak din yung parking nila dito pero napakatahimik guys. Ayan, welcome dito sa Mrs. G. So, marami ditong masasarap na cakes. Ayan, may mga donuts and pastries. Pwede tayong mag-coffee-coffee dito. Wow! Hey ate, anong bestseller sa rice? Nakainihaw, sir. Hanggang anong oras kayo? Hanggang 9 p.m. lang, sir. Marami din variety at pagpipilian dito. Available yung mga silog meals at kung ano-ano pa. Ayan guys, we have papaitan again and of course yung sisig. Ito yung huling alanganin lunch natin dito sa rehiyon ng Cagayan Valley. Ito may overlooking dito and ayan yung mga naggagandahan kabundukan ng Santa Fe dito sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Kung saan, inumpisahan natin ang ating makulay na paglalakbay. And sad to say, dito na din natin tatapusin guys. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At ito ang ating colorful journey through the smiling land of beauty. Thank you so much, Cagayan Valley.